Pwede naman pala ngayon ako magkwento. So, napunta kami ng DMV kanina. Wala kaming appointment. Walk-in lang. Siguro pumunta kami around past 10, 10:30, 11 o'clock na ata. Tapos, pagdating namin, nakakalito pa yung yung DMV na building. Sa maps, pag ginugel mo, yung building na nasa front yung lalabas. Pero yung DMV na building pala sa may Franconia, nasa may loob. So, pasok kami, ganyan. Tapos may nag-entertain agad sa amin. May parang reception doon na bibigyan ka ng forms at saka ng number. Hindi pa kami nakakapwesto para magsulat. Tinawag na yung number namin. Tapos, magkaibang booth pa kami ni Matt. Masyadong malayo siya. Ang problema, sharing kami nung forms. Kasi share kami nung iisa lang yung printout ng namin, ng lease. Ano bang tawag sa ganun? Yung lease namin. So, buti na lang, nagmagandang loob yung lalaki sa loob ng booth na i-photocopy yun for us. Apparently, kasi in-applyan din namin si Zion ng identification card ng Virginia. So, apparently, dapat pala tag-iisa kaming copy ng lease. Lease. Ano ba tawag sa ganun? Comment down below, guys, kung anong tawag doon. Lease agreement. Yun. Tapos, ang requirements na hiningi sa akin is yung sa aming mag-asawa is yung previous na North Dakota license namin, green card, social security card, kailangan yung original, hindi pwedeng photocopy, at dalawang proof of address. Sa case ko, yung proof of address ko is yung lease agreement and yung USPS acknowledgement change of address letter. Kay Matt naman, yung proof of address niya is yung lease agreement and bank statement. So, yun. Pasok na pasok yun. For Zion naman, ang hiningi nilang requirement is green card at saka yung lease agreement na pinotocopy ni Kuya. Yun lang. Hindi siya hininga ng birth certificate or anything. Green card lang. Okay na. Tapos, konting type, ganyan-ganyan, pirma-pirma. Magkano binayaran mo dun, Mahal? 45. Nagbayad si Mahal ng $45 for his license. Ako naman, nagbayad ako ng $60 or $70 para sa amin ni Tutoy. And then, binigyan lang niya ako ng receipt at saka temporary license. Temporary Virginia driver's license. Tapos, yung mga cards daw ay i-mail na lang in 5 to 7 working days. So, ganun pala dito. Hindi mo kagad makukuha yung card. Parang yung LTO lang sa Pinas, naka-experience ako na papel lang muna yung binigay kasi they run out of cards. Ewan ko lang dito if they ran out of cards or ganun lang talaga yung sistema nila na binibigyan muna nila ng temporary license na papel. Mind you, isang buong A4 sheet yung temporary driver's license namin. O, diba? Paano mo naman yung dadalhin? Saan mo nilagay, Mahal, yung sa'yo? Ando sa envelope natin. Pero nandyan yung North Dakota mo? Okay. Sabi naman nila valid pa yung North Dakota. Valid pa talaga. So, ang pending na lang namin upon transfer here sa Virginia is yung car registration. Parang madali lang naman kasi sabi ni ate kanina sa reception, i-fill out lang yung form at ipakita yung insurance at saka registration ng car. Ang problema, hindi ko lang sure, tatawag ako sa DMV tomorrow, hindi ko sure kung pwede ba yung insurance na kabibili lang namin sa North Dakota or kailangan ko talagang magpa-quote ulit sa Progressive. Kasi tumawag ako kanina sa Progressive, binigyan nila ako ng quote and it's $1,200 na naman. Kababayad ko lang last time, so medyo masakit siya.
lang guys. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung nangyari sa DMV. So for those who are coming from another state na may license na may driver's license na, don't worry, madali lang yung process and pwede mag-walk-in. Bye guys!